So bago natin salin tong bago nating langis, i-shake muna natin. Ayan, shake, shake, shake. Shake, shake. Ayan. So itong motor ko guys, ay change oil ko na siya noong Monday and ngayon Friday. So i-change oil ko na naman siya ulit kasi hindi ko feel yung bagong langis na nilagay ko sa aking motor. Para siyang magaspang and parang makupad yung motor ko. So ayun, bumili ako ng Shell Advance Ultra na siyang ilalagay natin ngayon dito. So this is worth 425 pesos and if you guys are curious kung ano yung langis na nilagay ko nito a day before or noong Monday is ito yung langis na yan. Okay? Petron Blaze Racing. So hindi ko naman sinasabi na pangit yung langis. Parang hindi lang siya talaga akma sa makina ng motor ko. So again guys, hindi ko sinasabi na pangit yung langis. Yung langis is hindi lang akma sa makina ko. And also, bakit mura itong langis na to? Itong Petron Blaze Racing. So ito yung sinasabi nila na enduro. Ayan. So if hindi ako nagkakamali, ito yung sinasabi nila na enduro. So mas malapot siya and mas mura siya. So ang price difference again, ito is 225 and yung Shell is 425. So yung price difference nila is 200 pesos. So bakit naman to mura? Ayan. So of course, meron silang dahilan kung bakit mura. Ito is API SL. So API, saan ba yun? API SL. So medyo itong moto or itong langis na to ay para siya sa mga makina na nasa mga 2004, mga ganyan. Kung hindi ako nagkakamali kasi may mga rating to or mga corresponding itong mga code na to, may corresponding siya na ano sa engine natin kung anong motor siya ilalagay. So, basta ganun, para siya sa mga makina na medyo matagal na or outdated na, sa mga lumang makina. So, again, hindi siya compatible kasi itong engine natin is, recent lang siya or bago siya na makina. So, hindi talaga siya compatible. So, ayun guys. And ito na yung ating bagong Shell Advance Ultra. So, ito talaga yung lagi kong ginagamit. Pero nga, sabi ko na nagipit tayo. So, yun, bumili tayo ng Petron Blaze. So, pag performance naman yung pinag-uusapan, mas maganda to compared sa Petron Blaze Racing. Merong mga riders na mas sanay sila dito or mas hiyang. Ayan, that's the right term. Mas hiyang sila sa ganito kasi sabi nila is malinis daw siya sa makina to. Ayan. So, of course, experience naman nila yon. And ito naman is same lang din naman. Maganda naman yung reviews tungkol sa langis na to. Pero of course, para naman talaga hindi na ako mag-overthink. Ayan. So from here, papalitan natin ng Shell Advance Ultra. So as you can see, pinapalamig muna natin yung ating makina. Ayan. So nilagyan natin ng fan para mabilis na lumamig. And di kasi pwede nating i-change oil na mainit yung makina kasi given mainit yung langis, mainit yung makina, mainit yung langis and baka naman magkaroon pa tayo ng problema. So ayan guys, yung experience ko pala dito is ito yun guys, pag uminit yung makina ko, pag mainit na yung makina ko is parang nafe-feel ko yung cleansing niya sa loob. Iba yung performance niya, parang ang rough niya and isa pa, makonsumo siya sa gas and also mainit siya sa makina kahit given naman talaga na umiinit yung makina natin. Pero kahit sa malapit ko lang siya binabiyahe ay mabilis uminit. So, yun yung experience ko sa langis na to. O see, diba? So, hindi pa maitim yung ating oil kasi nga noong Lunes pa to sinalay natin guys. Pero kailangan na nating palitan kasi nga hindi siya akma o hindi siya compatible sa engine natin. Pero hindi natin to itatapon kasi nga baka magipid tayo ulit.
So, tingnan natin kung wala bang dumi. So, ayan, kailangan natin gumamit ng funnel para hindi masayang yung langis natin every time na nag-change oil tayo. So, sa flash is kailangan talagang tanggalin yung ating side cover para ma-access natin yung lagayan ng langis. Ayan, nahulog pa nga. So, pumunasan natin yan mamaya. So, bago natin salin tong bago nating langis, i-shake muna natin. Ayan, shake, shake, shake. Shake, shake. Ayan. Ayan. So, hindi na tayo mag-overthink kasi shell advance na yung langis natin. So, singutin natin to para sulit talaga.